The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Narinig po natin sa Ebanghelyo ngayong araw ang tungkol kay Levi. Isa po siyang maniningil ng buwis. Isang bagay po ito na talagang nakakairita sa ating mga Pilipino. Pag pinag-uusapan ng tax. Marami nang nayayamot. Dami-daming tax. Pero ba't ang buhay natin ganito? Di ba? Wag po kayo mag-alala kahit nung panahon ng ating Panginoon, allergic na ang mga Hudyo sa mga tax collector. Kasi itong mga tax collector ay mga kababayan nila na naniningil ng buwis hanggang sa kahuli-hulihang kusing. At ang buwis na ito ay napupunta hindi sa kanilang bayan kundi sa mga Romano. At si Levi po ay isang tax collector na naglilingkod para sa mga dayuhan. May mga ganyan din tayong mga lingkod bayan, ang pinaglilingkuran ay ang dayuhan. Talagang maraming naiinis kay Levi. Na-imagine niyo po ba yung sitwasyon na habang siya ay nagbibilang ng barya, unti-unti nang nagiging frozen ang kanyang konsensya, sapagkat maging ang kanyang sariling pamilya, hindi na siya kinikilala. Pero ano ang himala rito? Ano ang nangyari dito? Ano yung something very profound na pwede nating baunin pag-uwi natin? Nakita siya ni Jesus. Hindi ang kanyang kasalanan, hindi ang kanyang nakaraan. Nakita ni Jesus ang pagkatao ni Levi. Pagkatao pa rin. At anong sabi ng Panginoon sa kanya? Levi, come, follow me. Hindi niya tinawag si Levi sa kanyang kasalanan. Tinawag niya si Levi sa kanyang pangalan. Hindi ba yung pangalan natin ay talagang naka-attach yan sa pagkatao natin? At sumunod si Levi. At sa mga sumunod na pangyayari, dahil sa sobrang tuwa ni Levi, siya ay naghanda. At isinama niya doon ang mga kapwa pa niya, tax collectors, mga itinuturing na mga public sinners, mga traidor sa sariling bayan. At ngayon ay nagtaka ang mga Pariseo at ang sabi, Jesus, bakit ka nakikisama, nakikikain kasama ang mga makasalanan? At sabi ng Panginoon, well, hindi naman kailangan ng healthy tao ang manggagamot. Ang manggagamot ay para sa mga may kapansanan. Nakita niyo po kung paanong ang kwento ng isang taong si Levi na dating makasalanan, subalit sumunod kay Jesus, could inspire other people to become closer to Jesus as well.
At ulit-ulitin ng Panginoon yan sa atin. Hindi lamang yung sinabi niya kay Levi na, "Come, follow me." Kung hindi yung realidad na, I came here to heal the sinners. At tayo po iyon. Marami po hanggang ngayon, maraming mga Pilipino ang ayaw magsimba dahil sila daw ay makasalanan. Bay, sino bang hindi? All the more na nagkakasala ka, all the more na mas dapat kang lumapit sa Panginoon. At yun din ang paanyaya sa ating lahat. I came here, yes, Jesus sits with the sinners, but He does not affirm their sins. Hindi niya binless yung chains of sin, yung kadena ng kasalanan na umaalipin sa atin. Jesus came here para palayain tayo mula diyan. At patuloy tayong inaanyayahan, come, follow me. Repent. Do not stay where you are. Huwag kang manatili diyan sa pinagdadaanan mo. Come, follow me. Repent. Be healed. Be free. So, hindi lang to laging, Lord, kaawaan mo ako. No. Come, follow me. Be healed. Be transformed. Sa bawat araw na na-encounter natin ng Diyos, sa ating pagsisimba, sa ating pilgrimage, sa ating pananalangin, sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pagfa-fasting, the invitation remains, come, follow me. At dito sa Manawag, habang nakatingin kayo kay Mama Mary, isa lang din ang sasabihin ni Apo Bakit. Do whatever He tells you. So my dear brothers and sisters, maging inspirasyon nawa sa atin ang kwento ni Levi. Tumayo ka dyan mula sa kinalalagyan mo. Ano man yung kinalalagakan mo ngayon, the invitation remains. Come, follow me. And the Lord came here to heal us, to free us from our sins, not to affirm our pride, not to affirm our selfishness, not to affirm our inordinate desires. The Lord came. The Lord invites us to be healed, to be free. I hope, my dear brothers and sisters, maging inspirasyon ng kwento ni Levi para sa ating lahat. Na tayo ay magbalik loob. Na tayo, kabila ng ating pagiging kasalanan, ay patuloy na inaanyayahan. Come, follow me. Repent. Magbalik loob. Be healed. Maghilom. Be free. Maging tunay na malaya sa kasalanang umaalipin sa atin.